Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing, katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Biyernes ho ngayon mga KP, 24 ng Pebrero. Magandang gabi Pilipinas, kabilang ng mga Pinoy overseas. Lex. Ngayon ay bisperas ng EDSA People Power Revolution. Well, ngayon Nagbukas din. ko yun. Ngayon din, busy. yun. Ngayong araw, busy ang mga newsroom. Busy ang mga media ngayon. Ang daming issue naglalabasan. Pero ito ho, mainit na issue. Yun. Dito ho sa Kilos Pronto. Ito ho, ang tanong. Well, pero bago ho yan, pakinggan nyo ho manang bagay na ito ho, tingnan nyo ha, analyze this. Mag-uumpisa raw ng panibagong people power ang pagkaka-aresto kay Senator Laila de Lima. Ito raw ang maitim na plano ng dilaw ayon sa pambubuking ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Sinubukan daw suhula ng 100 million ni na dating Senator Jambi Madrigal at Congressman Lenlen Alonte ang mga testigong believed convicts para makapag-umpisa ng senaryo para sa selebrasyon ng EDSA Revolt ngayong weekend. Anong sa inyo? Nako, yun yung ano, no, yun yung kumalat at binulgar nga ni Secretary Vit Aguirre kanina. So, siguro, sinusubukan ho nilang magkaroon ulit ng uprising. Pero papatusin pa kaya yan? Yan ang tanong ngayon. Yun ang sinasabing testing the water. Yun. Ikalawang issue naman, Ayun. mga bossing. Royal treatment kay De Lima sa kulungan o praning lang si De Lima ayaw kumain ng rasyon ng mga preso. Baka lasurin daw siya ng mga chinek pa ang kanyang selda. Mga bossing, Actually, sa inyo. alam mo Ben, ayaw kasi ni Senador De Lima na doon siya makukulong sa custodial center ng PNP. Dahil nga, may kakosa na siya rin siya doon eh. May Hindi kasama. ba yun din mga kakosang pinakulong? Yung pinakulong niya. Oh. O yun, baka gantihan. Maaari, yun yung fear niya. Baka gamitin yung mga dagang kumang kisame, lagyan ng ano, lagay mo sa pagkain. Yun. Baka yung mga langaw, lagyan ng mga ano. Kaya ngayon, ayaw niyang tikman yung mga rasyon doon. Gusto niya yung galing sa labas. Pero na makita ko kanina, mga ka-KP, nag-iba ho yung aura ni Secretary, ni Senator Laila de Lima. May aura siya na parang iba-ibang aura nakikita natin. Iba't ibang emotion. Worried, medyo nakikita mo Malungkot. malungkot, na alang katiyakan. Pero matapang pa rin. Matapang pero tinatago sa loob. Yun. Yung sinasabing, sabihin ho natin na takot din at pangamba. Lahat ho na emotions. Iba ho talaga pag medyo ngayon natitikman mo yung mga bagay na madali sa iyo dahil ikaw nasa poder, ngayon ikaw nandyan, parang natitikman mo what's good for the gander is good for the goose. Parang bumaliktad, no? Ganun. Bumaliktad ang panahon. Oo. Pero yung sinabi mo kanina na yung royal treatment, kawawa naman yung isa, yung si Loverboy. Bakit? Nasa Muntinlupa City Jail.
Pasensya siya. Hindi siya senador eh. Kaya nga, doon pa lang Driver lang siya eh. merong walang hindi patas. Lover boy, driver. Dapat kasama siya doon. Hindi pa pwede, senador to eh. Bodyguard niyo yun eh. Hindi pantay. Para pwede. babantayin pa rin niya doon. Oo nga. Ma'am, akong bahala sa'yo, ma'am. Walang gagalaw sa'yo dito. Oo nga. Di ba? Anong sa inyo mga KP? O yun. Iposto ninyo inyo pong mga komento, mag-iwan ho ng inyo pong mga mensahe sa Kilos Pronto page, ha? At babasahin po natin yan mamaya. Eto, nag-iisang sumbungan ng bayan sa primetime, mainit na issue, balitaan, investigahan, umpisa na! Timbog sa bitag, mga tulak ng baril at ilegal na droga, naghihimas na ng rehas. Gawaing masama may wakas kapag ipinairal ang batas. Alamin sa Kilos Pronto. Dahil sa tinta, karumal-dumal na krimen, hindi na itago. Rapist, timbog, dahil sa pink na tinta sa dibdib nito. Alamin sa Kilos Pronto. Huli sa akto, dugyot na kusinero, ibinebentang pagkain sa kalye mismo niluluto. Alamin sa Kilos Pronto. Lalaking may tato, itinumba ng mga sanggano. Mga pulis na sumaklolo, walang inabot kundi balat basyo. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Ito mga bossing, medyo exclusive ho to sa amin sa Kilos Pronto. Ito ho yung katas ho na sinasabi ho natin, night crawler or night patrol or night beat na ginagawa ho ng Kilos Pronto. Gun running group ho nag-ooperate sa Quezon City, Rizal Province. Nasa kote ng mga pulis. Matagal na silang target ng operasyon. Gusto nyo? Panoorin. Tatlong araw minanmanan ng District Special Operations Unit ng QCPD ang 4 na miyembro ng gun running group. Kahapon, sa isinagawang entrapment operation ng mga otoridad, nasa kote sa Taytay Rizal ang mga leader ng grupo na si Ricky Cruz alias Pablo at 3 pa nitong kasamahan na sina Ejercito Magno, Jerome Saravillo at Joseph Cruz alias Joseph. Actually, it is a part of our previous police operation na kung saan itong Edwin De Leon alias Tanda nahuli sa Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City last February 15, 2017. Sa pag-iimbestiga namin, napag-alaman namin na itong supplier ng baril ni Edwin De Leon, itong si Ricky Cruz alias Pablo, na nag-ooperate din ng kanilang gun running activities dito sa area ng Quezon City at Rizal Province. Nakuha sa mga sospek ang isang kalibre 22 na baril, isang kalibre 45, 2 magazine, mga bala ng baril, isang holster, 4 na cellphone, isang digital na timbangan, 34,000 pesos na marked money at pera nagkakalaga ng 5,350 pesos. Nakumpiska rin sa 4 ng humigit kumulang 300 gramo ng hininalang shabu na may street value na 600,000 pesos. Aside from the gun running activities, engaged din sila sa illegal drugs activities. Dahil nung nagsagawa po kami ng inventory doon sa Taytay Police Station, napag-alaman po namin doon na ito pong mga grupo ni Ricky Cruz ay pawang kanilang mga nahuli na sa kasong illegal drugs. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Firearms and Ammunition Law at RA 9165 o ang Dangerous Drugs Act. Kita mo yung shabu, Ben? Parang tawas na lang no? Hindi yung pinong-pino. Talagang tuloy pa rin yung pagbebenta ho ng illegal na droga tulad ho ng shabu. Kung akala ho ninyo, ang PNP ho, tulad ng QCPD, wala na ho silang puder para manghuli ng mga drug addict at mga drug pusher,
ito patunay pa lamang ho na meron pa rin ho Akala siguro ng mga drug dealer ho dyan na wala na, masasayang araw na ninyo. Hindi ho. Bukod sa inutusan ho ng Pangulo, ang PIDEA at ang AFP, ang manguna ho dito, meron pa rin pulis kapag natsempohan ho nila. Diba? Dito naman makikita natin, nagtatrabaho ang ating mga pulis. Una sa lahat, ay target talaga nila gun running. Pero secondary, lumalabas Yun. doon, kargado yung sinasabing mga shabu doon, droga. Naku, susmal. Natsempohan nga, natsempohan, doon. oo. So hindi talaga yung target. Kasi ang target yung sinasabing gun running. Oo. Sus- Pag gun running ba, Ben, automatic ba masasabi natin na sila ay mga gun for hire? Ay, depende. Kasi kung minsan sila yung nagbebenta ng mga baril sa mga shady characters. So kung minsan sa mga kriminal, kung minsan ito ibentahan at bilihan ng mga baril na peke, nagagamit sa krimen. Pero dito, Lex, na sinasabi natin, ito rin yung sinasabing resulta na ginagawa ho ng ating mga night beat, mga night brigade natin, Lex. Okay, and speaking of Night Brigade ng Kilos Pronto, ito pa ho, kagabi, tindahan naman to, dugyot na tindahan ng pares. Ay! Naku po, pasintabi sa mga, kumakain ho ng inyong pong hapunan. Pasensya lang po pero ito, totohanan po namin papakita ho sa inyo kung paano po ginagawa ang pares na paborito ho ninyo. Ito ho, panoorin ninyo, busina lang ho namin. Pip, pip. Rumoronda, nagmamasid, tinitiktikan ang bawat galaw at eksena. Sa patuloy na pag-iikot ng Kilos Pronto Night Brigade sa Kalakang, Maynila, dugyot na paggawaan ng pares ang nasilip ng KP team sa kabaan ng Barangay 1A3, Maluna Street, Pasay City. Ang kanyang lihim na kadugyutan napisto ng lente ng kamera ng KP. Sa video, makikita kung papaano isinasagawa ng lalaki ang kadugyutan ng kanyang ibinebentang pagkain. Ang kumag, todo lamutak lamang sa karneng kanyang iluluto. Ang kanyang pwesto dito sa gilid ng kalsadang talaga namang nanggigitata. Maging ang kanyang mga gamit, dugyot din, habang ang gutter ng sidewalk ginawa niyang sangkalan. Sa iba pang kuha ng aming kamera, makikitang kahit katatapos niya lamang dumampot ng basura, diniretso lamang niya ang kanyang kamay sa balding kinalalagyan ng karning sangkap niya. Pero may sasahol pa ba sa kadugyutan ni Manong? Nahulog na ang karne, ipinulot pa at diretsong isinyot sa kaldero. Sa mga mahilig kumain ng pares, doble ingat. Hindi ka ba mandidiri sa ganitong eksena? Nako, siguro ho, marami ho parokyano yung kumakain ho dyan. Pasensya ho ito at least nalaman ho ninyo kung paano ho ang preparation po ng mamang yun. Diba? Para at least mag-isip-isip na kayo ng 3 beses, 4 na beses kung kakain po kayo doon. Nakita ko si Lex na nandun na sa lupa. Sa yung spalto sa kalsada. Sa semento. Kinuha lang, tapos doon niya tinadtad, tapos ginanong-ganon. Binanlaw, para siya lang babanlaw ng damit, tapos shoot lang doon. Yun nga ho ang panawagan siguro natin. Alam mo kung sinong ahensya po ang dapat na tumingin ho dito? Ang Department of Health. Yung mga local health, city health office tulad po dyan sa Pasay City Health Office. Abay, tingnan ho ninyo yung mga preparasyon ng mga pagkain na inaalok ko sa ating po mga kababayan. Baka yan po ay naisasawang walang bahala. Dahil nga, kumikita naman sila at hindi nyo napapansin, siguro bisitahin nyo ulit. Review ulit sa mga lugar ng kainan. Linawin din natin, Lex. Yun ang kasimple. Alam nyo ho, mga bossing, hindi ho kami anti-business. Lalo-lalo na sa mga malilit natin kababayan. Gusto natin sila nagsusumikap, hindi sila nagtitinda ng droga, kung anong ginagawa nila. Pero sa atin lang, baka ho kasi malalagay sa alanganin ang sino man ganyang klaseng pagkain. Kung kayo ho'y nagtitinda rin ng mga ganong klaseng pagkain, hindi ho namin kayo nilalait. Yeah. Bagamat nakakatawa yung inyong operasyon, kaya lang mag-iingat ho kayo. Yeah. Kasi baka kayo makapinsala Bukod do sa bakterya na makukuha ho ninyo dyan, pag pumasok po sa inyong pong katawan ho yan, sakit ho ang abutin ninyo. Hindi lang ho yung bakterya na pwedeng magkaroon ng
pasensya po LBM, yung pananakit ng tiyan, pwede humantong po yan sa yung tinatawag na masakit na, ano yung nagyayelo yung katawan mo? HEPA. HEPA. Pang-ingat lang. Hepatitis. Mag-ingat lang. Naku, sus Mario Jose. Yun. Okay. Eto pa, isa pang kalokohan ng ating naaktuhan dalawang residente sa Malabon, sa Paul Salente. Na ito ho'y pinagkakabalan nila pagnanakaw ng kuryente. Pilferage. Yan, panoorin. Sa lungsod ng Malabon, may nakatagong sikreto. Ito ang nasa poll ng Kilos Pronto at mabilis na naidokumento. Dalawang kolokoy, abala sa pagkukutkot, hindi para magkumpuni kundi para makapagnakaw ng kuryente. Kahit tirikang araw, garapalang nagtatamper ng kable ng kuryente ang mga talpulanong residente. Walang pakialam sa disgrasyang pwede nilang abutin basta may sagawa lamang ang kanilang pagjajumper. Sa kanilang kilos at galaw, makikitang tila normal na lamang ang ginagawa nilang pagnanakaw. Pero nang mapansin sila ng aming kamera, ang mga pasaway nahiya. Lokal na pamahalaan ng Malabon, huwag magbulag-bulagan at matulog sa pansitan. Aksyonan nyo na ang aming naaktuhan bago pa kayo masunugan. Tama nga, yan ang minsan mitsaho ng sunog sa mga ganun pong mga kumpulang mga tahanan. Mga malilit na tao ho to. Kami ho, ginagawa na ho naming light. Although natatawa ho kami sa kanilang kalokohan. Kaysa naman magalit tayo. Listo na lang ho kayo. Kayo mga nagnanakaw ng kuryente isang araw, baka matusta kayo sa ginagawa nyo. Magiging problema. Yun ang problema. Seryoso tayo dito, Lex. Okay. Naniniwala ho ba kayo dito sa issue na to ngayon? Analyze this. Mag-uumpisa na raw ang panibagong people power ng pag-aaresto kay Senadora Laila de Lima. Ito raw ang maitim na plano ng mga dilaw ayon sa pambubuking ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Sinubukan daw suhulan ng 100 million pesos sina dating Senator John B. Madrigal at Congressman Lenden Alonte. Ang mga testigong believed convicts para makapag-umpisa ng senaryo para sa selebrasyon ng EDSA Revolt ngayong weekend. Parang ang senaryo, kapag inalok yung mga inmates, babaliktad. Exactly. Sasabihin nila na, hindi ho, talagang pinilit na ho kaming magsabi ng para idiin itong si Senador De Lima. Parang ganon. Yan, unang senaryo. Yun. Pangalawa, at the same time, parang ito'y magkaroon ng kalituhan. At medyo hindi lang kalituhan, kaguluhan na rin kung ito'y magsasucceed. Kaya ito'y binulgar ni Secretary Vitaliano Aguirre. Pero intindihin niyo po mga ka-KP, yung mga nanonood ngayon sa PTV, isipin nyo natin kung bakit nga ba ho kinasuhan si Senador Leila de Lima. Hindi po to dahil po sa politika. Ito po dahil po sa involvement umano niya sa drugs. Yan. Yun po dapat itanim mo natin sa utak. Hindi po to dahil sa banat siya ng banat kay Pangulong Duterte. Hindi ho. Drugs po ang involvement dito. Kapag drugs ang involved ka dito, may kalalagyan ka. Nilabag mo yung batas. Paano, Lex, ang sinasabi ng kanya mga dilaw na partido? Oo. Political, persecution. Oo nga. Yun ang sinasabi nila. Yun ang sinasabi. Siguro talagang tinetest nila yung water na kung ano magiging reaksyon ng ng taong bayan. Kaya, ito, Lex, tingnan Ito na. natin. Ito ang sabi ni Eva Aguirre. Hindi nila kaya ang solid Duterte. Salot sa bayan ang mga kultong dilaw. Ito naman isa, sabi ni Jonathan Canya. Sabi nga ni President Digong, rally all you want, rally all you can. Kahit di na kayo umuwi, only rally, no problem. Parang only rice, no? Ito si Marvin Saldivia. Sana nga gawin nila nang nakaharap sa salamin para makita nila ang katotohanan. Si Joey Sierra. Paanong mag-people power? Mas maraming ang mga kalapati ko sa kanila. Ilan ba kalapati mo? Oo. Biruin mo, tatapatan mo ang supporters ni Pangulong Duterte. Ilan yun? 16 million. 16 million at saka, balita ko ata, parang baka magkaroon ng separate na pagpupulong din. I don't know. Ano to? Face off. Face off ba? Oo. May pupunta na sa Merong pupuntang yung papabor dito sa kay Senador. Meron ring grupo ng pro Duterte. Nako. Mag-aano sila? Mag-aharap-harapan. Huwag Tingnan na mag-away. Hindi naman. Ano lang yung ganun lang. Oy, ikaw. Duro Pro na. ako, ikaw anti. Ganun. Pagkatapos. Wala Iba lang. pa yung sa luneta. Pero after nun, kamayan na lang kayo.
Ganun ba? Basta walang gulo. Hayagan, yung free expression. Ayos lang yun. Okay. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto sa araw po tayo ng Biyernes. Isang insidente ho ng pamamaril ang naganap po dyan sa Commonwealth Avenue, Quezon City kagabi. Ang biktima ho ay nabatay. Yan ang naaktuhan po ng Kilos Pronto. Kaya panoorin ho natin. Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa bahagi ng Commonwealth Avenue kagabi, 23 ng Pebrero sa lungsod ng Quezon. Wala pang pagkakinanlan ng biktima maliban sa mga tattoo sa kaliwa at kanang braso nito at sa kanyang dibdib. Nakasuot ng pulang t-shirt, gray na shorts, nakatsinelas at tinatayang nasa edad 25 hanggang 30 ang lalaki. Ayon sa taxi driver na nagpapahinga sa isang kalapit na gasoline station, isang puting van na walang plaka nakita niyang tumigil sa madilim na bahagi ng kalsada. Lumakad pa yan kasi yung van galing dyan eh. Pinalakad doon pagdating doon. Tapos pinutukan ng isang beses. Tapos maya nagsunod-sunod na. Mga 4 siguro 5 putok. Ganyan. Ayan, nakasubsob na. Tapos sumakay na yung dalawang mama na nagpaputok dyan. Narecover sa crime scene ang 3 basyo ng bala ng baril. Sa kasulukuyan, inibisgan pa ng CIDU o Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD ang krimen. Okay, isa pang krimen ho ang ating matutunghayan ngayong gabi. Kasong pagnanakaw, pangahalay at pagpatay ho ang insidenteng inimbestigahan po natin ngayon sa Kilos Pronto Crime Desk. Ang biktima ho ay isang teacher at ang kanyang anak na 10 taong gulang lamang. Panoorin po natin. Tadtad ng saksak sa katawan habang naliligo sa sariling dugo. Ganito nang matagpuan ang gurong si Jenny Pineda Garcia, 40 anyos, at ang kanyang 10 taong gulang na anak na si Dwayne Jos Garcia sa loob ng kanilang tahanan sa barangay San Jose, Gumi, Bayan ng Lubao, Pampanga noong 14 ng Setyembre taong 2016. Nakita namin yung victim na wala yung kanyang suot pambaba. May tama ng kutsilyo sa kanilang katawan at saka yung bata ay may tama ng kutsilyo dito sa leeg. So nakita din namin yung nagkalat na dugo sa crime scene at saka yung kulay pink na ang akala namin nung una is dugo. Nakita ng SOCO yung kulay pink na parang dugo ay nagsagawa sila ng examination pero isang uri lang pala ng tinta yung nandoon sa crime scene. Sa paunang investigasyon, posibleng pagnanakaw ang pakay ng salarin dahil nawawala ang ilang gamit ni Jenny. Tanungan namin yun ngayong testigo na dumating ngayong suspect doon sa kung saan sila nagiinuman at nakisalo. Ngayon na ilang minuto lang yung lumipas, umalis na yung suspect. Ang taong tinutukoy ng testigo na nooy nakainuman nila at nagtungo sa direksyon ng bahay ng mga biktima, kinilalang si Ronel Canilao, 22 anyos. Tinungo ng pulisya ang bahay ni Ronel pero nag-alsa baluta na ang lalaki. Isang araw matapos ang krimen, nakatanggap ang Lubao PNP ng impormasyon na bumalik sa kanilang tahanan si Ronel. Pagdating namin doon sa bahay ng suspect ay nakita kaagad ng aming hepe yung kulay pink na tinta sa kanyang katawan. At yun nga tinanong ng aming hepe kung ano yun at bakit mayroon siyang ganoon na kulay sa kanyang katawan na kapareho doon sa natagpuan namin doon sa crime scene. Nooy pumiyok na si Ronel at inamin sa pulisya ang krimen. Galing siya doon sa inuman, dumaan siya doon sa likod ng bahay ng biktima. Napansin niya na yung bintana sa likod ay naka-open. Kaya nag-isip siya na pwede siyang pumasok. Pagbukas daw niya ng kwarto sa taas, nakita niyang mahimbing na natutulog ang mag-inang sina Jenny at Dwayne. Binuksan niya yung ilaw, nagising yung biktima. Nakita ng biktima, na-identify niya yung suspect. Kaya nung suspect,
pinatay niya kaagad yung ilaw at pinasok niya yung biktima sa loob ng bahay at doon niya pinagbubugbog muna. Nang mawala ng malay si Jenny sa tindi ng bugbog, doon na niya ginahasang guro. Nagtungo si Ronel sa kusina para kunin ang kutsilyo. Dito na niya inundayan na mga saksak ang guro. Dinamay pati ang batang si Dwayne. Lasing siya nung time na yon. Hawak niya yung ballpen na galing doon sa bag, natumba siya. Kaya yung ballpen na hawak niya is nabali. Kaya yung tinta ng ballpen ay nagkalat sa sahig. Ang tintang natagpuan sa crime scene, naging daan para matunton ang salarin at maresolba ang karumal-dumal na krimen. Pero malagim na sinapit ni na Jenny at Dwayne, parang tinta rin na hindi na mabubura sa alaala ng pamilyang naulila nila. O ito, Ben, mga ka-KP, at tumanggi ho magbigay ng pahayag ang pamilya ho ng biktima dahil gusto ho nilang makalimutan ang malagim na krimen na yan. Samantala, naharap naman ho sa kasong robbery with homicide, ito pong suspect na nakakulong na rin po ngayon po sa Pampanga. Ito masasabi ho natin, Ben, no, mga ka-KP, na may tuturing natin kapag masusi at magaling ang pagkakalap ng ebidensya, agad-agad masolve ang krimen. Nakita na lang dahil sa ink, sa Yes, tinta. sa tinta Doon ng na ballpen nakita. nung ginamit. Well, for that, ako humahanga at sinasaluduhan namin kayo mga pulis dyan sa Pampanga. Lubaw, Pampanga. Okay, good work para sa Magaling mga eh, pulis Lubaw, natin. PNP. Kasi na-solve. Yung nga lang malungkot para doon sa mga pamilya. No? Ayaw na lang maisip. Pero itong putok sa buhong suspect na to, dapat ito binibitay na to. Hindi na binibigay na pagkakataon to. Dahil hindi lang ako naniniwala lasing to, Rex. Oo. Mabala nakakarga ng kakadroga tong Malamang. ay mamumura ko to eh. Totoo yan. Sus Mariosep. Okay. Diretso tayo! Royal treatment kay Dilima sa kulungan o praning lang si Dilima, ayaw kumain ng rasyon ng preso. Baka lasunin daw siya at sinecheck pa ang kanyang selda ng sa inyo. Ano ibig sabihin nun? Kung ayaw niyang kainin, magpapakater siya doon? Ayun na, ganun na nga. Saan ka kukuha ng pagkain mo? Alam nga ba naman, gutom ka, hunger strike? Kung magugutom ngayon pa lang nga, namayat na si Senator Laila de Lima. Kung magpapakater siya doon, may papasok ng mga lechon, Lex, gano'n. tingnan mo lang sa litrato nabawasan ng husto. Oo. Nakita mo? Yung grabe yung yung mental ito. So, pwedeng makikain yung mga iba doon? Mga daga, huwag may tira. Tapos, Hindi, yung ibang mga preso doon. Si Bidol, nandun na. Yung Bidol, yung Comelec, oo. Sino pa? Comelec officer. Sino pa nandun? Dalawang senador. Dalawang senador. O, pwede. Hindi, may kakosa ka na. Invite. Invite siya ngayon. Oo. Pero hindi siya lalabas. Oo, hindi. Tama yung sabihin Diyan lang. ngayon, bagan kita, pantay-pantay na tayo. Yun. Ito, sabi yun ni Jose Jan, "Wag po. Dapat patas lang, walang special treatment. Mayaman man o mahirap, pare-pareho lang po tayong tao." Tama! Si Lorraine Dakula, pare-pareho tayong, ano ba to? Nagkasala. Nagkasala O, kung dalawa. saan nilalagay Ang ang mga mga preso. Dapat doon din siya para maranasan niya na siya ay dapat bigyan ng special treatment dahil milyon ang, ano ba to, nakurakot niya. Ito yung malaking kaibahan. Kung magaling ang mga abogado mo, pwede ka mag-request sa korte. Sabi mo, Your Honor, pwede ba na natin ilagay sa isa lang kong magandang lugar ang aking kliyente? Paano itong si Dayan? Yung kanyang lawyer, medyo hindi kilala, siguro. Sasabihin niya na, Your Honor, pwede ba ho namin ilagay rin po siya sa PNP Custodial? Magkaiba ang desisyon. May mga senador din na kasamahan niya doon. Siyempre, hindi naman siguro patas. Sabihin, anong pagkakain mo? Mas senador din kami. Nauna kami sa'yo. Ikaw, kabago-bago mo lang. Kaya lang, welcome to the club. No, elected kasi siya. Oo. Bakit hindi ba elected yung dalawa doon? Oo nga. Yung dalawang nandoon, sila Bong at saka si, Pero kawawa nga itong iba na co-accuse nga niya. Bakit nandun? Para wala naman silang kaso eh. senador eh. Kaya diba? nga, kita mo yung mga reklamo ng ating mga sige, ka-KP. ito. Ito sabi niyo, si Trina Verdeflor, ituring sa tulad ng ibang preso. Sabi ni ito, Drani. Galit na galit. Demo! Hindi po, dapat kasama siya ni Dayan sa ordinaryong kulungan para May kanta. together again. And to love you more. Meron pa siyang dulo. Ay, nako. Yun po ha. Well,
kami ho, hindi ho kami ng boboyset. Ano? Binabasa lang ho namin, sinasabayan lang ho namin, para rin ho kaming emotion meter ho ng mga nagpapadala ho ng kanilang mga emotion. May Kung ano notes yung- kasing nilagay ganun eh. May notes, yung musical Oh, notes. may musical notes. Eh, alam nga, babasahin mo lang ng ganun. Eh, sabi niya, ano man to si Alex? Nagbigay na nga ako ng, ano sa inyo, hint kung paano niyo babasahin yan. Nilagyan na ng musical notes. Kantahin nyo! Ito, kinanta na ho namin. Pasensya, huwag kayong magalit. Di ba? Oo. Di ba nag-high school sa Taneo? Oo. Ganun din ako. Oo. Di ba? Sa Zamboanga, Oo. ako, ikaw sa Davao. Oo. Hindi ba tinuturuan tayo ng mga musical notes? Yeah. Kantahin mo. Together again. Wala itong ating ano. Okay, sige. Dito na tayo. Ito ho, pag may mga karamdaman ho kayong tulad ho ng diabetes, ito ho pinaka-importanteng bagay malaman nyo. Hindi ho madali. Marami ho mga senyales ho yan, tapos sasabay ho dyan. Yung sinasabing high blood. Eh, panay ang punta sa doktor, malabong mata, namamanas ang paa, nawawalan ng pag-asa, pakiramdam ay guminhawa dahil lamang dito sa isang herbal supplement. Alamin! Sakit ko, diabetic, saka hypertension. Para yung pa-doktor na namin, ganun. Lumabo yung mata ko, pati pa ako, nagkaroon ng manas. Parang lagi akong ma-out balance. Parang hopeless na ako, ganun. Gawa ng sa sakit ko nga. Ang nirekomenda sa amin yung King Herbal. So nung tinry ko yun, nakaramdam ako ng ng pagginhawa ng pakiramdam, ganun. Gumana yung pagkain ko. Nawala yung dating mga nararamdaman ko, unti-unti. Maganda na yung paglakad ko. Nagkukumpuli na ako ng kung ano-ano. Sobrang saya. Nabuhayan ulit ako ng pag-asa nang dahil sa King Herbal. Okay, mga bossing, eto hong modus na hindi pa ho siya laganap pero nag-uumpisa pa lang ho. Ang tawag ho rito sa modus na to, death threat, pero buyback. Wow. Ang binibiktima ho rito mga professionals tulad ho ng mga politiko, doktor, abogado, at iba pang mga personalidad. Ngayon, gusto yan, niyo Ben, malaman, ha? Ang tawag dyan eh, bago yan ah. Sigurado Death ka- threat ba- modus, eh, bago yan. eh, Ako, first time ko narinig yan eh. Okay, death threat modus, buyback. Panoorin. Ang modus nito ay kumakalat na subalit hindi pa ito laganap. Layunin ng programang Kilos Pronto, Bitag, ang ilantad ang panlolokong ito sa publiko. Ang target ng mga kawatan sa modus nito ay ang professionals tulad ng politiko, doktor, mga abogado at iba pa. Narito mga estilo ng kanilang modus. Una, tatawagan ang kanilang biktima sa pamamagitan ng telepono sa opisina. Nakukuha ang mga numero ng telepono sa pamamagitan ng social media at mula mismo sa opisina ng kanilang biktima. Pangalawa, kapag nakuha na ang mga numero, tatawagan ang opisina at kakausapin ang mga staff. Kapag hindi nakausap ang mga target, mag-iwan sila ng mensahe sa mga staff. Narito ang aktual na recorded voice clip na naturang modus. Sasayangin niya itong pagkakataong binigay ko sa kanya. Wala akong magagawa. Kasi si doktora po may pasyente, tatawag po ulit ako, charge ko lang po sandali yung phone, okay lang po? So, kasi ma'am, kanina pa ang mga tao tumatawag. Ang mga tao po, mamay, naghihintay ko, hindi pwede magtagal sa isang location ng mga armado, ha? Almost 40,000 na po, mamang kailangan nila. Ikapin yun, dahil buhay ng buong pamilya doktora, ano dito. At iwasan yung kahit sino wala magkakalam, huwag kayo basta pagtiwala. Ano naman siguro natiwala ni doktora, di ba? Narito mga tips bilang pangontra sa modus na ito. Una, huwag magpanik, huwag magpapaniwala. Pangalawa, tumawag sa pinakamalapit na presinto upang ipa-analyze ang recorded audio. Pangatlo, merong practical advice na ibibigay ang mga operatiba tungkol sa modus na ito. Ang buong detalye ng modus, abangan sa programang Bitag.
Nakakatakot pala yan, Ben, ha? Kung ang isang tao first time niya ito na-encounter, magpapanik ka talaga. Ay, well, May parang banta sa iyo, no? i-analyze natin, Lex, ang modus na to. Para sa kabatiran ng nakakararami. Luzon, Visayas, Mindanao, ganun din yung mga overseas Filipinos natin. Okay? Listen carefully. Alam ho nila yung target nila. Pinag-aaralan ho nila ay yung kanilang target. At the same time, yun hong kanilang estilo, itatakutin ka. Yeah. Sasabihin, meron ako, hitman ako. Oo. Inutusan ako para ikay patayin. Subalit, hindi makayanan ang aking konsensya Oo. na para ikay patayin kasi anak mo lahat uubusin namin. Ngayon, binayaran ako ng 20,000 pero dahil itong modus na to, hindi ko kaya, pwede bang bilhin mo to, bayaran mo ako ng 40,000 sa 20,000 para tabla na, hindi ko na gagawin. Ganun? Ngayon, tinitingnan nila ang reaction mo. Makulit to. At mag-iingat ho kayo, baka ang pinanggalingan ho yan sa kulungan. At yung mga modus niyan, ang mga otoridad, kaya nilang i-analyze yan kung saan ang demographic, or ito ho yung sinasabing geographic location ng kung saan yung caller. Oo. Pero sa atin ho rito, again, inuulit ho natin, ang target ho nila, professionals, doktor, politiko, lawyer, yun hong madaling tawagan ng mga opisina para Yes. makuha nila at saka may mga social media account. Oy, pag-ingatan ho ninyo yung mga social media accounts ho ninyo kapag meron kasi hinihingi ho doon yung cellphone numbers ninyo, wag na ho ninyo ilagay yung mga numero ho na importante ho sa inyo, wag nyo na pong ilagay ho yan sa mga social media accounts. Okay? Okay, balikan ho natin ang mainit na issue ngayon. Ito ho yung panibago daw hong people power dahil daw dito sa pagkaka-aresto kay Senadora Leila de Lima. Ito raw ang maitim na plano ng mga dilaw umano Ayon po yan sa pambubuking ho ni Justice Secretary Vit Aguirre na sinubukan daw hong suhulan ng 100 million nila dating Senador Jamby Madrigal at Congressman Lenlen Alonte ng Laguna. Ang mga testigong bilibid convicts para daw makapag-umpisa ng senaryo para sa selebrasyon ng EDSA Revolt ngayong weekend po yan. Pero narinig ko pala kanina yan, yung isa po si Congresswoman, pinabulaanan na po niya ito pong isyong ito. Okay, para ho patas ho tayo dito. Okay, sabi ho ni Solano Frank, sabi ho niya, magkano naman kaya gagastusin ng yellow card sa people power na yan? Nako, si Janice Coronado, di gawin nila maiba-iba naman. No, yun. Si Len Fradejas. Sino magrarally? Mga benteng fans? Marami rin yun. Dagdagan natin, isa pa, 21. 21. Si Alvaro Fury. Di mag-people power sila, tatapatan namin ang people power nila. Yun. Si Gabriel Lazaro Jr. It's not people power. It's yellow party power. Aba, sabi ni Grace Ann Lopez, di yan magtatanggumpay mga sir. Sabi ni Melody Tezuka, go ahead. Para magkaalaman na kung ilan na lang ang pupunta at sasama sa people power na sinasabi nila, for sure naman, mga bayaran at, ayaw nang banggitin mo yun BU, basta something lang ang makikinig sa kanila. Okay, yun. Okay. Well, narinig na natin lahat yung kalamang reaction, Lex. Yes. Eto ho sa amin, sige, padala lang ho kayo yung inyong reaction by messaging us. Diretso na ho tayo rito sa, again, mga istorya ho ng mga totoong tao, hindi ho sila yung mga endorser. Natsubukan nyo na ho kung minsan paggising nyo ng umaga o di kaya pagtayo nyo, bigla na lang umiikot yung kisame, biglang umiikot yung paningin, pagkatapos na parang bigla ka magpapanik. Ang tawag ko dyan, vertigo. Vertigo. Sus Mariose. Pag yan ho, nakaranas ng ganyan, dahil hindi ka makatayo, mahirap. Walang balance mo dyan. Kaya dito ho, sa mga istorya ho nila, ganun yung karamdaman, pero na-manage ho, na may maintain ho nila, paggamit lang ho ng sinasabing herbal supplement ng Kings. Eto ho, panoorin. Nitong makaretire na ako, ang mga alas 3 ng madaling araw o 1 o'clock, tumagilid akong paganon para akong inihulog sa bangin. Doon nag-umpisa, nagpa-check up ako sa doktor. Wala namang ibang findings kundi vertigo nga. Kaya sama ng pakiramdam ko, nasa bahay lang ako. Yung anak ko na nunood sa TV, na sa mami, yung King Herbal, sabi ganun, subukan mo.
nakakalabas-labas na. Nakakauwi na nga ako ng probinsya eh. Natatapos ko na ang pagsimba linggo-linggo. Nakakapagkomunyon pa. Nakarelax na. Mapatayo tayo pag manunood ng TV. Nakalakad na. Mas okay kaysa sa noon. Okay, magsishare tayo ng good vibes para ho sa weekend. Medyo ngiti naman daw tayo sa ating po mga labi. Okay, bigyan pugay ho natin ang grupo ho ng mga alumni ng Far Eastern University. Ito po yung FEU. Dahil po sa proyekto nila, ang layunin po ay makatulong po sa mga katutubong grupo sa bansa. Yan ang pugay. Go ahead. Sa dami ng mga likas na yaman ng ating bansa, patok ngayon ang mga naglipanang ecotourism destinations at adventure tours. At isa sa mga sumisikat na atraksyon ngayon ay ang pag-akyat sa mga bundok o mountaineering ang tawag dyan. Pero kadalasan, sa mga ganitong gawain, napapabayaan ang kalikasan. Kaya naman, parating naririnig ang mga paalalang take nothing but memories at leave nothing but footprints sa bawat pag-akyat sa mga kabundukan. Leave no trace ika nga. Pero ang isang grupo na aming nakilala, madalas daw na nag-iiwan ng marka sa mga kabundukang inaakyat nila. Sobrang mainstream na ng mountaineering ngayon. Ang dami na talagang umaakyat. Hindi lang tayo puro akyat din. Baga may wisdom din dapat tayo. Tsaka yung mismong advocacy. Silang FEU Outdoors na bukod sa pagsusulong ng responsableng mountain climbing, layo nilang mapangalagaan ang kalikasan, kasabay ng pagtulong at paglinang sa mga komunidad na naninirahan sa mga kabundukan. Pag umakyat kami, nakikita namin yung totoong sitwasyon. Yung totoong sitwasyon ng kalikasan. Nandiyan na rin yung sitwasyon ng mga naninirahan doon sa pinupuntahan namin, ng mga kabundukan, mga kagubatang pinapasok namin. Isa sa mga mapalad na komunidad na lagi nilang binabalikan ay ang mga katutubong Mangyan na nakatira sa Mount Halcon sa Mindoro. Agad doon ako malapit ako sa Mangyan Village. Sinorvey namin uli yung lugar, kung ano yung maitulong namin. Pantay lang yung lahat ng tao eh. Kung anong meron ka, dapat meron din sila. So kaya yun, sinishare ko lang din yung kung ano yung meron ako. Kahit pa paano napalapit na rin sila sa amin eh, kasi madalas kaming umaakit doon dati. Pero bukod sa edukasyon at nutrisyon na kanilang misyon, in our own small way, tumutulong kami para maabot yung mga nasa loob-looban na sa paraan naming makatulong. Sa bawat pag-akyat nila ng bundok, sinisikap ng FEU Outdoors na mabigyang kabuluhan ang pagtulong sa mga nangangailangan gaya ng pagpapahalaga nila sa kalikasan. Yung katagang give a man a fish, di ba? Kakain siya isang araw. Pero teach him how to fish, mabubuhay siya. Yun, galing. Okay, Ayos yung ho. grupo Yung mga alumni ho, mga graduate ho ng FEU. Ayos ho yan. Talaga naman, yan ay pugay, saludo. Ayoko. Sige, pugay! 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 Pati Pugay. dapat ng DNR, bigyan rin sila ng recognition dyan. Dahil ito'y tumutulong ho para mapaganda ho natin ating kalikasan. Pati Department of Tourism, di ba? Yan. Dahil sila'y tumutulong rin So, po. umpisa lang kanina. Akala ko, ano na ako. Ganda ng lugar na yun, no? Malapit-lapit. Gusto ko makapunta yung mga ganun. Marami na kayo makikita ng ganyan. Oo. Malapit na. Yusek De Castro. Oo. Ayos pa tayo dyan. Okay, balik tayo rito, Lex. Bago Ayun. natin, balikan natin na. No? ito, mainit to. Ito hong programa nito, tinatalakay ho natin yung mga issues. Hindi ho balita. Okay, kumbaga, above the news, we try to analyze. Hindi ho yung straightforward at yung objectivity na ginagawa ho ng iba. Kami ho ni Alex, malayo ho kami magbigay ho ng sinasabing analysis, evaluation, nung hong mga sinasabing issues sa kapareho nito. Ito hong sa issue ni Senator Laila de Lima sa kulungan, royal treatment ang kumbaga parang merong bagay dito na tinitingnan nila na parang napapraning si Senator Laila de Lima. Ayaw niyang kumain ng rasyon na binibigay. Kaya, baka raw kasi, alam mo naman kasi, ayaw niya mapareho sa iba, malason. So, chinecheck
Kine-check pa ang kanyang selda. Pero sa parting Tulex, nakikita natin, bakit ganun na lang ang kanyang parang medyo yung kanyang May takot siya. Takot siya. Ano bang meron? Grabing ano bang pangamba niya na siya'y titigukin, siya'y mamamatay sa loob ng kulungan, at siya'y lalasunin. Binanggit naman niya yung ganun eh. Yeah. Meron na siyang paunang mensahe na meron nga daw plano na siya daw gagalawin. Oh. Kaya mas mabuti na daw yung nag-iingat siya. Kaya nga ayaw nga daw niya dyan sa PMP Custodial Center. Nga lang, ito yung utos ng korte sa kanila. Kaya wala siya magagawa, kundi dyan siya manatili. Sinabi niya naman, Lex, talaga sa ng mga nauna, analysis ito, sinabi ho talaga niya sa una, ayaw niya sa custodial center ng PNP, ayaw niya sa NBI, pero dyan siya bumagsak kasi yun naman talaga ang paglalagyan sa kanya. Ang gusto niya raw at gusto niya makasama, mga militar doon sa sinasabing Campo Aguinaldo kasi Mas safe daw. Mas safe daw siya doon. Mas mapagkatiwalaan doon yung mga sundalo. Tsaka isang PFP. duramo lang, nandoon ka na sa may People Power Monument. Lapit na. Ito, sabi ni Romgel Angeles. Sabi nyo, naku, wala siyang karapatang bigyan ng special treatment. Sino ba siya? Dapat patas ang lahat. Okay. Ano siya? Sabi ni Roel Halod. Ano siya? Siniswerte? Sa kanya na dapat umpisahan ang patas na batas, pantay-pantay, mayaman man o mahirap. Yun ang mga sinasabi. Yun ang sabi ni ano. Yun ang talaga. Para sa akin kasi, sige. Ha? Uy, may tumatawag Sandali Si Secretary de Lima o si Hello, Senator? live kami, live. Okay ba yung ringer ko? Okay ba yung ringer? Okay. Sino ba tumawag sa'yo? Hindi. Ringer. Mura sa pamilya. Gusto. Hoy, gusto niyo yung ringer na yon? Gusto mo ito, Ben? Maganda yan. Oo. Magano, ha? Ay, isa pa, gusto niyo marinig? Sige. Dali. Pupunta ako dun sa ringtone area. Okay, sige. May oras pa ba tayo direct? Puno tayo ng oras. Huwag magalala. Sumbungan, imbestigahan at palitaan. Ayun. Kilos Pronto, umpisa na. Yun. No, kung gusto ho ninyong ringer yan, ang aming pong Facebook page, pwede ho ninyong makukuha ho yung ringer na yan. Okay. Ayun. Ako naman, Lex, magbibigay ako ng parang ito'y panawagan lang. Kung kayo ho'y mga journalism student and you're good in writing, Yun. magaling ho kayo magsulat, and you feel that you can do job investigative features, ba't nyo ho hindi subukan dumaan ho sa BMUI? Binubuksan ho namin ang aming mga pinto. Marami ho kaming production na ginagawa. Lex, kami nananawagan lamang, we challenge you. Kung kayo mga graduate ng universities or anybody, hindi ho kami talagang discriminating. Pero bukas ho ang aming pinto sa sino man gusto hong will try the standard ho ng sinasabing Bitag Media Production Unlimited. Yung sa Bitag Media Unlimited Incorporated. Bring their, Yes. yung by data. By data. Yan ka na. Kung ikay na-challenge sa pagsusulat, tulad sa Kilos Pronto, sa ibang feature, sa crime, sa bitag, sa US Cups, and many more, try us. Eto na. Kalimutan mo yung crime desk. Crime desk! Yun, crime desk. Patuloy kami tututok sa Kilos Pronto. Hoy, sabi ko nga, ito na po ang sumbungan ng bayan. Ako po si Alex Santos. At ikaw si Ben Tulfo. Siya si Crime Desk. Ako si Bitag. Ayun, si Bitag. Higit sa sumbungan, investigahan at balitaan, dapat Kilos Pronto!